Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Ito na naman po ang araw na binigay ng Diyos sa atin upang ihayag ang kanyang kabutihan sa araw-araw na pamumuhay natin. At ito din po ang araw ng pamamahinga. Kaya tayo po ay mamahinga sa kanyang presensya at pagpuri sa kanya. Ihanda po natin ang ating mga puso at isipan sa pagsamba natin sa ating tambahan. At ipagkansok na mo tayo sa minungan.
Tayo po ay tumayong lahat. Yun po at manalangin. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, kataas-taasan Diyos, wala ka pong katulad. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin, na kami po ay tinipon mo magkaisa sa iyong templo, Panginoon, upang purihin ka, itataas ang iyong pangalan. Dalangin namin, Panginoon, na ang Espiritu Santo ang siyang manguna sa amin. Buksan mo po ang aming pangunawa. Bigyan mo kami ng karunungan upang sa ganun, Panginoon, ay maunawaan namin ang iyong mga salita na maririnig namin, Panginoon. At ibes mo sa puso namin ang mga salita na marinig namin upang sa ganon ay maisabuhay namin sa araw-araw, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang iyong lingkod na gagamitin mo na siyang magbahagi ng iyong mga salita. Pangunahan mo po siya, bigyan mo po siya ng karunungan, Panginoon. At patawarin mo kami sa aming mga sala upang sa ganun, Panginoon, ay karapat-dapat kami na magpuri sa iyo. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng parte ng gawain ito, naway ikaw lamang po ang siyang maitataas. Marami pong salamat. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Napatuloy po tayong tumayo. Ang bugatat ng Bible sa awit 7. Kasi kagyan ng masantong natura. O Diyos, pagpalain kami sa bagang. Kami, Panginoon, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatis lahat ang inyong kalooban at ang pagdiligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng tao. Naway purihin ka ng mga nilikha. Pagkat matuwid kang bumatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng lago. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Pagpatuloy nawa ninyong pagpapala upang igalang ka ng lahat ng bangsa. Pwede kami naman, diba? Just a fugal kitang ngaming waragi ira. Kagitang bi praise the Lord. Amen. Sa ngawaya po ay imbitata ka mo to makipagkansyong tayo tampo padayaw tayafo.
simbahan. Araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iniwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anong bang maging panahon, anong bang pagkakataon, anong bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Uwa-ah, uwa-ah, oh, uwa-ah, uwa-ah, oh, uwa-ah, uwa-ah, oh, uwa-ah, uwa-ah. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iniwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anong bang maging panahon, anong bang pagkakataon, anong bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Uwa-ah, uwa-ah, oh, uwa-ah, uwa-ah, oh, uwa-ah, uwa-ah, oh, uwa-ah, uwa-ah. Lakang katulad, lalalakang katulad, Lakang katulad, lalakang katulad, lalalakang katulad, lakang katulad, lakang katulad, lalakang katulad, lalalakang katulad, katulad, lakang katulad, wala kang katulad, lalalakang katulad. katulad, Anong bang maging panahon, anong bang pagkakataon, anong bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anong bang maging panahon, anong bang pagkakataon, anong bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anong bang maging panahon, anong bang pagkakataon, anong bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Amen. Ipabat ang paiyak kita, mga patuloy ang paiyak dayawang.
Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Patuloy ang sambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, manatili ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakatuloy mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan hanggan sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan hanggan sa buhay ko'y Amen. Ipapatang pahiyakatan. Ang nakidawak ko to tumadagitang namin, tapatuloy kang papatayaw. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng
Amen. Ipopatan po iya po sa muragi ira. Marayong iya po sa kamay po ay iwakang tampo ay katagitad. Yan, amen. Marayo iya puta. Igatampo tayo ta templo tam. Sa templo na may madayo po tayo isa. No. So, sa kawe po, sini po imayang may madayo tayo po. Diyos ta hugat tanitang namin o ragi nakakkaraka marayaw it Diyos ta ipamahulog nato matarap day mana itang sang itang hugat ana iko'y dadayaw i Diyos ta tiyana nga kanayon ta pagtulay ni ta proteksyon ta pangyawa na to sikap anang makasta to gawa-gawayang marayarayaw i Diyos ana dayo akit Diyos ta nakangay mga kata disinami kan more pati si Ma'am She napigafanan nga na palunto ta kids ta rin tang pangiyaw sana pa ni Ma'am She marayarayaw iyapo ta Diyos ta pangiyaw sana teacher na kids ira patuloy tang magdasal, patuloy na kami idasal o waragi ira yan na makuatang ipapanaya po ta anlo na gari kagin ni Pastor Aris Ganure igatatong anong wana zibbo to sigaparang na mangifugag tanitang ipapanaya po kaya maawag tan makadasal-dasal o waragi ira so yan lamang marayarayaw i Diyos. Amen. Marayo iyafo. Sini paga po imayo may madayo tayafo. Gapaga po. Sorry, kaya ko madayo tayafo ta ni pangabulon na tumak may bulong nga ka ni Pastor Willie may tadi sinabi ng Mori. Amanayo iya po ta yari kids ira ngore tari ta adi sinabi more than 15 nag-attend to kids popotambe iya po rati ira. Ngari medyo nabayag dang man at may nakangay tari bilang ng kids kung ilang months na hindi ako pumunta doon. Oo, sila po yung nakakaalam. Tapos sabi ko sa kanila, tawag doon,
matatandaan niyo pa pala kung kailan ako last na pumunta kako. Kasi sabi nila, 3 months atin nung last na punta mo dito. Sabi. So, yari, praise God. Nakangay kami po, tari, safe and sound kami to nakaratang tari, maski gudu-gudu matakay itang motor, sobrang duya, idalang. Mabalo ta protection na iyafo. Yari lamang, marayaw iyafo. So, igapaga po. Nawandang po ginatang labi taday to kansyong lagi na po na mensahe. Hello. You gave me breath so I could praise you. You gave me life so I could love. And everything I have, it belongs to you. Everything I am is yours. I give you my all. Every heartbeat, every breath, I give you my all. Every joy and every time, nothing held back, nothing you don't see. I give you my all. You gave it all for me. When I'm strong, when I'm broken, you are still my everything. You don't ask for perfect worship, just a heart that truly sings. I give you my all. Every heartbeat, every breath, I give you my all. Every joy and every time, nothing held back, nothing you don't see. I give you my all. You gave it all for me. Yeah. You can have my plans, you can have my things, you can have my future. It's all yours, Lord. Take my hands, take my time, take my heart.
Okay, isa pong mapagpalang hapon sa ating lahat. Yan, so ako ay tunay na nape-bless sa mga awitin, lalo na yung last, tsaka yung yung prelude, tumutugma po sa mensahe ngayong hapon na ito. Nagpapasalamat ako sa Panginoon on behalf of my wife kasi tulad ng paggamit niya kay Sister Sheila sa mga bata sa Disinabe ay nag-start na rin po si Mrs. na mag-serve sa Panginoon sa pamagitan sa pagbabahagi o pagtuturo sa mga bata. Actually, napag-usapan namin noon, yung mga bata kasi doon sa amin sa Dangan, maraming makukulit. Maraming makukulit. Hello. Maraming makukulit. Kaya sabi ni Mrs. Kung pwede lang turuan sana yung mga tahimik. Pwede ba yun, Ma'am Sheila? So, sabi ko, hindi tayo ang pumipili kung sino ang paglilingkuran natin. Diyos po ang pumipili. Amen. Hindi tayo ang humahatak o nagdadala sa mga nais ng Diyos, kundi ang Diyos mismo. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John 6:44, walang makakalapit sa ating sa Ama o kay Jesus sa pamamagitan, walang makakalapit kay Jesus malibang yaong loobin ng Ama. Lagi pong laman ng prayer namin ang kayo dito sa San Mariano, sa Magandaw. Ganun din po yung gawain natin sa Disinabe. Actually, lagi nga namin na pagkakwentuhan ni Pastor Ujong yung mga plano. Kasi po di ba pinagkalooban tayo ni Lord ng lote doon na nabili natin sa awa ng Diyos. Minsan nagkakwentuhan kami, Pastor, maganda doon. Ito plano natin, lagyan natin ng ganito, ng ganyan. So, in God's perfect time. No? So, lahat po kayo, ang sinabi ay lagi pong nasa prayer namin kahit hindi nyo sinabi. Kahit hindi nyo sinabi ay lagi po kayong nasa panalangin po namin. So, wag po tayong mapagod maglingkod sa Panginoon. Amen. Wag po tayong magsawa. Wag po tayong panghinaan ng loob. Wag po tayong sumuko. Amen po ba? Huwag tayong sumuko. Kahit na dumarating sa time na naabot natin ng limit ng ating kalakasan, limit ng ating kakayahan, limit ng ating pangangailangan, manangan po tayo sa Panginoon na walang limitasyon. Amen. Manangan tayo sa ating Panginoon na sa Kanya nagmumula ang lahat ng kalakasan natin. So, ang mensahe po ngayon ay the joy of serving God or the joy of serving the Lord. No? Ang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. So, kung may Bible po tayo, pwede po bang makipagbukas kayo sa 1 Corinthians chapter 15. Ayan, unang Korinto, kapitulo 15, chapter 15, verse 50 hanggang 58. Hello, yan. Okay, tumayo po tayong lahat bilang pagbibigay galang sa salita ng Panginoon. Verse 50, ito po ang kanyang sinasabi. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta.
Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoong Yesus, salamat po, Panginoon, sa iyong presensya sa hapon na ito. Salamat na kami po ay binigyan mong muli ng pagkakataon na makapag-aral ng iyong mga banal na salita. Ang dalangin po namin sa oras na ito na wala pong ibang mangusap sa amin kundi ikaw sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hayaan mo po na ano lamang ang naisin mo, Panginoon, nang siyang may hayag ng iyong lingkod at siyang matanggap ng bawat isa sa amin. Pagkalooban niyo po naman kami ng kabanungan na nagmumula sa iyo at nawa ipahintulot mo po na may pahayag ang iyong mga salita na may kaliwanagan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kahapon, galing din kami dito kahapon. Kahapon, Pastor, ay Biyernes. Kahapon pala, oo. Kasi Biyernes, plano ko din sana na pumunta dito matulog, but hindi natin nahintulutan ng Diyos. Ganun pa man, salamat kasi naka-join pa rin ako kahapon. Pumunta kami ulit ng Agal. Ayan, Agal. Kasama namin si Pastor Noel, si Pastor Ujong sumama eh. Tapos yung mga youth. Yet, bago pa matapos yung aming fellowship kahapon sa bundok ay yun nga, ay balita yung nangyari kay Ninang Ay, and we are, lalong-lalo na si Pastor Noel. Siyempre, kabiyak niya si Ninang Ay, and all we can do is to trust the Lord. Kaya, tulad na sinabi ko kaninang bago tayo magsimula, ay huwag po tayong tumigil manalangin. Amen. Panalangin natin ang bawat isa. Panalangin natin na protektahan tayo ng Diyos, kaawaan tayo ng Diyos, kapagan tayo ng ating Panginoon. So, ang mensahe po ngayon ay, yun po yung dahilan, kaya po ako yung nakatayo ngayon. Dapat si Pastor Noel. But, I believe na lahat po ng yun ay alam ng Diyos, nalaw ng Panginoon, ngunit hindi yung nangyari ay nasa kontrol pa rin ng Diyos. Amen. So, ang mensahe ko ngayon, tulad na nabanggit ko po kanina, ay may pamagat na The Joy of Serving God or The Joy of Serving the Lord. So, sa Tagalog po, ang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Saan po ba nanggagaling ang ating kagalakan sa ating paglilingkod sa Panginoon? Where does our joy of serving the Lord comes from? Lahat po tayo dito. Ang paglilingkod po sa Panginoon, mga kapatid, hindi lamang po yung ginagawa namin na tumatayo sa harap, hindi lamang yung ginagawa namin na nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ngunit, kahit po yung ginagawa ng mga nanay natin na nagluluto, nagdadala ng mga kubyertos, naghahanda sa lamesa, kung yan po ay ginagawa nila para sa ating Panginoon, yan po ay matatawag nating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hindi ka man umaawit dito. Hindi ka man nagigitara. Hindi ka man tumutugtog.
hindi ka man nagbabahagi tulad ng naming mga pastor. But kung ikaw ay namumuhay, kahit sa mga maliliit na bagay sa paningin ng tao, kung yan ay ginagawa mo para sa Panginoon, yan ay paglilingkod sa Panginoon. Amen? Oh. Kailangan po natin maunawaan kasi maraming mga tao, maraming even Christians, na hindi porket naglilinis lang sila sa church or nag-i-invite lang sila. Akala nila hindi na siya nakapaglingkod sa Panginoon. Hindi po mga kapatid. Ang anuman ang ginagawa natin, we do it all for the glory of God. Amen. Opo. So, ang paglilingkod po sa Panginoon, masabi natin na ito po ang pinakamahalaga o pinakamalaking pribilehiyo para sa ating mga tao. Amen po ba? Meron pa bang mas higit sa buhay na ginagamit para sa Panginoon? Meron pa po ba? Sa tingin niyo, meron pa? Meron pa ata, Pastor. Kung meron pang mas mataas dito sa paglilingkod sa Panginoon, iiwanan ko na to. Ngunit, masasabi ko, sa aking sarili, personally, simula nung ako'y tinawag ng Diyos, kinahabagan ng Panginoon, nililigtas ng Diyos, hindi man ako ganun kasikat o kayaman, hindi man ako ganun katalino, pero masasabi ko na ang buhay na ginagamit para sa Panginoon o ginagamit ng Diyos is the only life worth living for. Amen? Ito lamang ang buhay na kagamit-gamit at may kahalagahan. Ito ang buhay na may kwenta. Ito lamang po ang buhay na naglilingkod sa Panginoon, ang buhay na may kwenta. So, kaya nga si Pablo na sumulat ng Corinthians o ng Corinto, somewhere else sa sulat niya sa Biblia, lalong-lalo na sa Galatians, basahin po natin. Sa Galatia, Galatians chapter 2 verse 20. Ang sabi niya, ayan, sa Galatia chapter 2 verse 20, ang sabi niya dito, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ganon din sa Philippians, ang sabi niya, inaagi kong kalugihan lahat. Lahat ng natamo ko, nakamtan ko sa mundong ito, inaagi kong walang kwenta. Kasi ang pinakamahalaga po kay Pablo ay ang paglilingkod at pamumuhay at makilala ang ating Panginoong Jesus. Yan din po ba ang pinakamahalaga sa atin? Amen? Yan din po ba ang pinakamataas sa atin? Wala na bang higit dyan para sa atin? Amen? Wala na po. Kaya nga po, na-inspire ako sa buhay ni Pastor Noel nila Ninang Ay. Gawin nyo, first time ko ulit nagbiyahe. From Reyna Mercedes lang hanggang dito. Sabi ko, parang ang layo nakasakyan, parang ang layo Kaya much more ka sila Pastor Noel, no? From Cabagan hanggang dito. From Junction, San Mariano hanggang Cabagan, kila Pastor Noel, kalayo pa rin, di ba? Every Sunday pa sila. Ako minsan kaya hindi ako pupunta. Minsan may kailangan akong gawin. Minsan naman, gusto ko talagang ipahinga din yung katawan ko. Pero sabi ko, grabe si Pastor Noel, family niya. Kasi para sa kanila, wala nang masigit pa sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. So, I am very inspired sa buhay din po ninyo. Bagamat wala man tayong mga material na bagay na may tatapat sa iba, pero kung anong meron tayo, ginagamit natin para sa Panginoon. So, masasabi natin na
Kaya tayo naglilingkod sa Diyos sapagkat ito ang pinakamalaki sa buhay nating mga mananampalataya. Amen. Amen. Pero ang tanong, madali ba maglingkod sa Panginoon? Pastor Willie, madali ba? Madaling sabihin. No. Actually, madaling sabihin talaga. Pero when it comes to doing it yourself, it takes a lot. Ano? Kinakailangan isakripisyo mo. Kinakailangan iwanan mo pati yung pangarap mo, pati yung plano mo upang yakapin yung plano ni Lord sa buhay mo. So, naniniwala ko na tayo, ginawa natin at ginagawa pa natin. Amen? Kaya nga sabi ko kanina, huwag po tayong mapagod. Pero normal lang po na tayo bilang tao, itong physical na katawan natin, naaabot natin ng limitasyon. Naaabot natin ang dulo ng ating kakayahan. Minsan nanghihina tayo, minsan nalulungkot tayo. Ngunit lahat ng kahinaan natin na yan na nagpapatunay na hindi natin kayang gawin maglingkod sa Diyos sa sarili nating kalakasan. Kundi makapaglingkod lang tayo sa kalakasan na nagmumula sa sa ating Panginoon. Kaya nga si Apostol Pablo sinabi na rin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Ang sabi niya dito 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Ang sabi niya, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpadala ko ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit, hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Nagpagod si Apostol Pablo, naglingkod ng higit kahit sa sino mang mga apostol. Ngunit anong sabi niya? Hindi ito dahil sa aking sariling kakayahan, kundi dahil sa habag ng Diyos na nasa akin. Kung kami po, siguro ganoon din si Pastor Noel, ang family at mga ibang pastors, kung mananangan lang kami sa sarili naming kakayahan, matagal na kaming wala. Ano, Pastor Willie? Wala kasi ibang pastor eh. So, matagal na kaming wala. But by the grace of God, nagagawa po namin ang maglingkod sa Panginoon. Alam ko, ganun din po tayo. Amen? Ganun din po tayo. So, ang tanong po ngayon, where does our joy of serving the Lord comes from? Saan nagmumula ang ating kagalakan sa ating paglilingkod sa Panginoon? Iba po ang kagalakan sa kasiyahan. Ano po, hindi lamang po parang other term nung kagalakan ang kasiyahan. No? Ang kagalakan po, nag-search ako, sabi niya sa English, joy is a deep, long-lasting, and internally driven state of contentment, often linked to purpose and connection. Purpose and connection, sabi niya. So, ang kagalakan po, ito ay malalim at pangmatagalan na nagmumula sa ating loob na kakontentuhan. Na ito ay often o kadalasan ay bunga ng layunin ng ating buhay. Ibig sabihin, ang joy ay bunga ng purpose. Samantalang ang happiness, sabi niya dito, while happiness is a fleeting, intense, and often externally triggered emotion based on circumstances. Ang happiness naman po ay nakabase sa externally triggered. Halimbawa na lamang po, yung joy kapag may bago ka, ay yung happiness is kapag meron kang bagong gamit. Tama? Masaya ka ba pag may bago kang gamit? Halimbawa, iPhone 18. May 18 na ba? Wala pa, iPhone 17 pa lang. Paano kung binigyan ka ng ganun? Masaya ka o hindi? Masaya ka. Hindi normal kung hindi ka masaya. Pero ang joy ay may iPhone 16, iPhone 18 ka man o wala. May mamahaling ka mang gamit o wala. Kontento ka. Kahit yung cellphone mo luma, at least nagagamit mo ng tama. Amen.
So, yun po. Ang sabi niya po dito, joy can exist during difficult times, whereas happiness is usually tied to immediate pleasurable events. Joy, ang kagalakan ay mananatili kahit nasa gitna ng problema. Samantalang ang kasiyahan, kapag wala na, kapag luma na yung meron ka, wala na rin. Kaya minsan kapag may mga birthday, masaya, di ba? Oh, masaya. Pero pag tapos yung birthday, malungkot na. Hindi. So, ganun po. So sa atin, bakit joy? The joy of serving the Lord. So saan po nanggagaling yung ating kagalakan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon? Ang sabi ng Biblia sa Philippians chapter 4 verse 4. Philippians chapter 4 verse 4. Ito po ang kanyang sinasabi. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Magalak kayo sa Panginoon. No? So, saan po nanggagaling ang ating kagalakan sa ating paglilingkod sa Panginoon? Unang punto po natin, mga kapatid. The joy of serving the Lord does not depend on what we can accomplish, but depends entirely on what Jesus had already accomplished. Sa Tagalog po, ang kagalakan natin sa ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi po nakadepende sa kaya nating tapusin, kundi nakadepende sa tinapos na ng Diyos para sa atin. Amen. Kung babasahin po natin yung 1 Corinthians chapter 15, ang recurring theme, o yung paulit-ulit po na tema nito is about resurrection, muling pagkabuhay. No? Yung unang part niya ay pagkabuhay ni Kristo. Pangalawang part niya ay pagkabuhay ng mga patay. At pangatlong part niya ay ang klase ng katawan sa muling pagkabuhay. Doon po paulit-ulit. And then sa last part niya, yung isa sa favorite nating verse sa Bible, ang sabi niya dito, isa sa favorite nating verse to, di ba? 1 Corinthians 15:58. For your labor in the Lord is not in vain. Ang paglilingkod mo sa Panginoon na hindi masasayang. Isa yun sa favorite verse natin. So, yung point number 1 natin, marami pong mga ministers, pastors, Christians, even ako noon, na ang source ng kagalakan ko sa aking paglilingkod sa Panginoon ay kung anong natapos ko. Kung ano po ang na-accomplish ko sa aking ministry. Kadalasan, kalimitan, maraming mga tao o mga believers o mga Kristiyano na tsaka lang sila nagiging masaya o tsaka lang sila napupuno ng kagalakan kapag nakita nila physically yung bunga ng kanilang pagpapagal. Hindi ko po sinasabing masama na ikaw ay magalak kapag nakita mo na yung pinagpipray mo na tao ay binago ng Diyos. Hindi po masama, hindi ko po sinasabi, yan po ay katotohanan. Ngunit, kung ang panggagalingan lamang ng kagalakan natin sa ating paglilingkod sa Panginoon ay yung mga matatapos natin para sa Kanyang kaharian, papaano kung yung panalangin mo hindi sinagot? May kagalakan ka pa rin ba? Papaano kung yung expectations mo ay hindi nangyari? Papaano kung yung inaasahan mo na gawin ng Panginoon sa buhay mo ay hindi nangyari? Magagalak ka pa rin kaya? Papaano kung dumating ka sa punto ng buhay mo na naabot mo na yung limitasyon ng kakayahan mo, limitasyon ng kalusugan mo, limitasyon ng katawan mo, ng lahat ng meron ka. At yung tipong parang hindi nagbubunga ang ministry mo. Ikaw ba ay magagalak pa rin na maglingkod sa Panginoon? Alam niyo po noon, nung isa sa una kong pinastoran sa Ilagan,
Dumating ako, naikwento ko na sa inyo minsan to, sa frustration ko. Sabi ko, Lord, ginagawa ko naman lahat. 4 years na kami dito. Kami pa rin. Yun ang sinasabi ko, Lord. At ano ba, dumating ako sa point na tinanong ko pati yung mga kasama kong pastor, Pastor, ano bang sekreto niyo kasi? Sabihin niyo naman sa akin. Sinasabi naman siya na ganito, ganyan, ganyan. Sinubukan ko namang gawin, pero Lord, wala pa rin. Dumating ako sa point na frustration, na parang ayaw ko nang tumuloy maglingkod. Na parang gusto ko nang mag-quit. Gusto ko nang iwanan ang paglilingkod sa Panginoon. Ngunit, nung ako ay dinala ng Panginoon dito sa Grace Bible Family, Bible Church Family, nung ako ay inilipat ng Diyos sa kanyang kalooban, doon ko napagtanto na ang kagalakan ko dapat sa paglilingkod sa Panginoon ay hindi nakabase sa kaya kong tapusin, kundi nakabase sa tinapos na ng Panginoon. Amen. Nakabase dapat sa tinapos na ng Panginoon. Ano yung tinapos ng Diyos? Base doon sa binasa natin sa 1 Corinthians chapter 15, kung babasahin natin yon, buong chapter na yon, sabi niya dito, ito ang ibig kong sabihin, kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makibahagi sa karya ng Diyos, at ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Sa verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yung tinapos na po ng Diyos para sa ating kanyang mga anak, yung ating kaligtasan. Amen. Yung ating kaligtasan. Yung tagumpay na ginawa ng Panginoon ay tagumpay mula sa kamatayan, mula sa kasalanan, at tagumpay para sa buhay na walang hanggan. Yan po ang tinapos ng Diyos at walang kakulangan. No? Wala pong kakulangan yan. Tinapos po yan ng Diyos. Kaya nga, sa last part, sa verse 58, therefore, sabi niya, kung ganon, kung tinapos na ng Diyos, kung sigurado na ang ating buhay, nung muling nabuhay si Jesus, resurrection, muling nabuhay si Jesus, na kumpleto ang ating kaligtasan at walang kakulangan. At kung sigurado na tayo muling mabubuhay sa tamang panahon, at sigurado na iuwi tayo ng Diyos sa kanyang langit, yan po ay kumpleto na. Dapat yan po ang source ng ating joy. Amen. Maalala nyo ba nung kwento sa Bible na kung saan isinugo ng Diyos ang 72? Na kung saan ang nag-report sila nung sinugo sila ng Panginoon, pumunta sila, nagbahagi ng salita ng Panginoon, nagpagaling, nagpalayas ng mga demonyo na sa mga tao, and then nag-report sila sa Panginoon. Anong report nila? Panginoon, sabi nila, ay pati po ang demonyo sumusunod sa amin. Tapos sabi ni Lord, nakita ko si Satanas na nahulog mula sa langit na parang kidlat. Ganun pa man, sabi niya, huwag kayong magalak sapagkat ang demonyo ay sumusunod sa inyo. Ngunit magalak kayo sapagkat ang pangalan nyo ay nakasulat na sa libro ng buhay. Dapat po ang kagalakan natin, hindi sa kakayahan natin. Wala dapat sa kakayahan natin, kundi doon sa kakayahan ng Panginoon. Amen? Dapat po doon sa tinapos na ng ating Panginoon. Marami pong Bible passages o verses na nagsasabi o nagbibigay ng assurance ng ating kaligtasan, ng ating eternity ay secured na sa Panginoon. Mabasa po natin yung isa dito sa Romans chapter 8 verse 29 to 30. Romans chapter 8 verse 29 to 30. Sabi niya po dito, sapagkat sa mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak, sa gayon siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili Niya noon pang una ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala,
At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Saan pa? Sa Philippians chapter 1 verse 6. Nasabi niya sa Philippians chapter 1 verse 6, ito pong kanyang sinasabi, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Yesu Cristo. So ulitin ko po mga kapatid. Sa 1 John chapter 5 verse 11 to 12, ganun din sa Ephesians 1, 4 to 5. Basahin natin sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Sa Efeso, sabi niya po dito, bago palikhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. So ulitin ko po mga kapatid, no? Tinapos na po ng Panginoon. Secured na po ang ating eternity. Dapat yan po ang source ng ating kagalakan. Amen? Dapat yan po ang pinagmumulan ng ating kagalakan sa mundo ito. Yan din po dapat ang pinagmumulan o pinaka-motivation natin kung bakit tayo hindi napapagod, bakit tayo hindi nagsasawa, bakit tayo hindi nanghihina o nanghihinaan ng loob na maglingkod sa ating Panginoon. Ito ba ay maliwanag sa atin? Maliwanag ba sa atin na ang ating eternity o ang ating buhay na walang hanggan ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon? Amen. So, yun po mga kapatid. Kung ito ay maliwanag sa atin, doon isa po yun sa rason ng ating kagalakan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So yun po yung point number 1 natin. Ang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon ay hindi nakadepende sa kung anong kaya nating tapusin, kundi nakadepende sa tinapos na ng ating Panginoon. Pangalawa, ang kagalakan natin o the joy of serving the Lord is a result of eternity granted to us through His grace. Ang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon ay resulta ng walang hanggang buhay na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang habag. Habag lamang po. Hindi natin na-earn ang ating kaligtasan, kundi ibinigay lamang po sa atin yan. Hindi natin pinaghirapan ang ating buhay na walang hanggan, bagkus yan lamang po ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Meron ba dito makapagsasabi na pinaghirapan niya ang kanyang buhay na walang hanggan? Meron ba makapagsasabi dito na ako ay ligtas sapagkat ito'y pinaghirapan ko? Meron po ba? Wala po. Meron bang makapagsasabi na binayaran ko lamang ang kasalanan ko? Wala po. Sapagkat lahat po ng iyan ay bunga po ng habag ng Diyos sa atin. Kaya nga po mga kapatid, ngayong nalalaman natin na kinahabagan lamang po tayo ng Diyos, kinaawaan niya tayo at binigay niyang kaligtasan sa atin, dapat isa po yan sa nagdudulot sa atin ng kagalakan na maglingkod at magpatuloy sa ating Panginoon. Ang sabi ng Diyos sa verse 1 Corinthians 15, balikan po natin. Ang sabi niya po dito, nasaan o kamatayan? Sa verse 54. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan ang kamatayan? Ang iyong tagumpay, nasaan ang kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay
sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Napakaganda po ng mga naging mensahe dito sa atin ng mga nakaraang linggo. No? Lalong-lalo na yung last na mensahe ni Lord through kay Pastor Noel. Maalala niyo po ba yun? Yung huling mensahe? Grace over sinfulness. O ang habag ng Diyos. Over ba yung over sa Tagalog? Over sinfulness. Na kung saan yung binahagi niya patungkol kay Zacchaeus. Na yung pagdiligtas ni Lord kay Zacchaeus ay hindi dahil sa ginawa ni Zacchaeus. Hindi niya inimbitahan si Jesus, di ba? Ngunit ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Ganon din po sa atin mga kapatid. Habag lamang po ng Diyos kung bakit tayo naririto, bakit tayo naglilingkod, bakit tayo nagpapatuloy. Yan po ay bunga ng habag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Halos kabisado na rin po natin ito. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Sa Colossians 3 verse 3 to 4, ang ating buhay ay nakatago na kay Kristo. Sa Philippians chapter 3 verse 20, sabi niya po dito, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay natin ng pananabik, ng may pananabik, ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. So, yung katotohanan po na ang bawat isa sa atin ay may buhay na walang hanggan na, yan po dapat ang isang nagbibigay ng kagalakan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi, sa totoo lang, kung dadaan tayo sa pagsubok, malamang sa malamang marami sa atin ang panghihinaan ng loob. No? Ngunit, kung titignan natin yung naging buhay ng mga Kristiyano noong unang panahon, noong panahon ng mga apostol, sila ay hinuhuli, sila ay pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit may kagalakan pa rin sila. Kahit sa bingit ng kamatayan, may kagalakan pa rin silang maglingkod at magpatuloy sa Panginoon. Bakit sa mga ibang lugar, ang persecution sa atin, malamang siguro ang persecution sa atin minsan, kinukutya lang tayo, inaasar lang tayo, minsan wala tayong kapos tayo sa pangailangan. Ngunit minsan, mga ganun ang hinaharap natin problema. Nawawalan na tayo ng saya o kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Ngunit sa ibang lugar, alam niyo po, kasi lagi akong nanonood ng mga ministries din po ng ibang mga reformed na grupo. May mga churches na kung saan sa mga critical na lugar, sila hinuhuli, nagtatago sila, maglilingkod siya sa jungle sila. Ngunit ganun pa man, hindi sila umaayaw. Hindi sila sumusuko. Bakit? Kasi po ang pag-asa natin ay wala sa mundong ito, kundi nasa ating Panginoon. Amen. Nasa ating Panginoon. Nasabi nga din po ng binasa natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 19. 1 Corinthians 15:19. Ito ang kanyang sinasabi. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung umaasa lang tayo sa Panginoon, para lang pagpalain niya tayo, para lang
ibigay niya ang ating mga panalangin para lang gumanda ang ating buhay, tayo ng pinakakawawang nilalang. Tayo ng pinakakawawang tao sa mundong ito. Ngunit kung ang pag-asa natin sa Panginoong Yesus, kay Kristo Jesus, ay para sa buhay na walang hanggan, yan po ang nararapat. Yan po ang dapat na meron tayo. Kaya nga po ulitin ko mga kapatid. Sabi sa last part, 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Magpakatatag, huwag matinag, magpakasipag sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, ang final challenge po sa ating mga kapatid. The very source of our joy, ang pinakarason o pinagmumula ng ating kagalakan, unang-una ay hindi sa ating kayang tapusin, kundi sa tinapos ng Panginoon. Pangalawa, ang source ng ating kagalakan ay sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa atin. At pangatlo, last point, dapat po ang source o pinagmumula ng ating kagalakan sa ating paglilingkod sa Panginoon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Amen? Wala na pong iba. Hindi kayo maglilingkod, hindi kayo magpapakasipag para sa amin. Para kay Pastor Noel, hindi po. Kundi nagpapakasipag kayo, naglilingkod kayo para sa Panginoon. Hindi kayo pupunta sa church, hindi nyo ginagawa yung ginagawa ninyo dahil nahihiya kayo sa mga pastors, hindi po. Kundi ginagawa nyo, naglilingkod kayo, nagpapatuloy kayo sapagkat ito ay ginagawa mo para sa Panginoong Jesucristo. Wala po dapat tayong ibang pag-alayan ng ating pagpapagal kundi ang ating Panginoon lamang. Amen? Wala po dapat. Kaya dapat ako, ang sinasabi ko, every time natatayo ako sa harapan, sa music ministry man, tutugtog man ako, kakanta ako, laki kong sinasabi, Panginoon, ayoko pong tumayo para sa aking sarili. Ayoko po na ako itatayo para ako ipalakpakan. Ang gusto ko, tatayo ako nun para ikaw ang palakpakan, para ikaw ang makita, para ikaw ang maliwanagin. Di bale na hindi ako makilala. Oo. I would rather be unknown. Basta si Lord ang makilala. Yan ang lagi doon. Di ko maiwasan. Kahit nga sa oras na ito, kinakabahan ako. But nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat walang ibang rason kung bakit ko ito ginagawa. Kundi ang Panginoon. Amen. At yung malaman natin na kung ito ay inaalay natin sa Kanya, tinatanggap ng Diyos, ito ay lubos na kagalakan sa atin. Amen. Masaya ka ba na one day, sabihin ng Diyos sa'yo, well done, good and faithful servant. So yan po yung joy natin. Kaya nga, kahit dumaan tayo sa problema, kahit na walang-wala tayo, kahit na may mga pagsubok tayo na hindi natin nakalain darating sa buhay natin, magpatuloy pa rin po tayo sa Panginoon. Amen? Hindi po ito makasayang. Lahat ng ini-invest natin para sa langit ay hindi masasayang. Lahat ng pagpapagal natin para sa Panginoon ay hindi masasayang. O, tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi ka masasayang. Ano? Kung ano yung inilalaan mong oras, kapatid, hindi yan masasayang. So, ulitin ko, the joy of serving the Lord. Ang kagalakan ng ating paglilingkod sa Panginoon ay wala sa kakayahan natin, kundi wala sa tinapos natin kundi sa tinapos ng Diyos. Ang kagalakan natin sa paglilingkod sa Panginoon ay wala sa mundong ito, kundi sa buhay na walang hanggan na iginawad sa atin o binigay sa atin ng Diyos. At uli sa lahat, ang kagalakan natin paglilingkod sa Panginoon
ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And final encouragement, ano man ang harapin natin sa buhay na ito, lagi po natin tandaan, kasama natin ang Diyos. Amen. Kasama mo ba ang Diyos ngayon? Kasama mo ba ang Diyos kahit na wala ka sa church? Kasama mo ang Diyos. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasama natin ang Diyos sa bawat problema, sa bawat challenges natin, sa bawat paglilingkod natin. Kasama natin ang Panginoon. So, palapakan po natin ang ating Diyos. Sample na namin. Panginoon, tunay nga po na Ikaw ay dakila. Tunay nga po na Ikaw ay mahabagin. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala mong muli sa amin ng kagalakan sa aming paglilingkod sa iyo. Alam po namin at inaamin po namin ang aming kahinaan. Hindi po ito lingid sa inyo, Panginoon. Alam mo po kung ano ang kakulangan namin. Alam mo po ang pinagdadaanan namin. Alam mo rin po, Panginoon, kung kami nasa bingit ng pagsuko. Ngunit salamat sapagkat kami ay nananatiling tapat sa iyo, hindi dahil sa aming kakayahan, kundi Ikaw ay nananatiling tapat sa amin, Panginoon. Ang aming pagpapatuloy ay hindi bunga ng aming kalakasan, kundi bunga ng kalakasan mo, Panginoon. Ang aming kakayahan na maglingkod ay hindi bunga, Panginoon, ng aming kakayahan, kundi bunga ng kaya mong gawin para sa amin. Kaya po, Lord, salamat. Naway pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapang po natin ang Panginoon. Rayo Iyaho sa mensahe na to pera sa ni Pastor Aris. Karena to kalitan ini ay napaskang ang group to si Jesus lamang itong aranyan tayo na sa So, na ibalot to. Ako umaran ko naman ito na si Papadin no na mabalbalo naman ito ta. Mensahe ako yung walang ang atang puto ng katagitati. Hindi galing. Magbalo ang ata, ibigay kaya. Yun iba lang ka, puto niya ang katagitati. Ito na magayaya kami amang ng ikaw. Hindi pa siya kumana ako. Kaya mo sa katagitati ka nito na ito. Magbalo na tayo sa mensahe. So, hindi namin. Yung pa rin naman to masiyang ama sa inagagaw ang mata patuloy na. Magbalo ka pa ama sa blessing around to nagapo ang mata ni ikaw. So may mga naisip niya ama to manito ni to mabagog mata po ang mata ni ikaw. Hindi siya ang amayaw, alaw tamo, anak hindi siya ang amayaw. Magbalo ama, marayaw ka kay kasanditan ng nangyayang Yesus. Amen. Amazing grace, how
His grace that taught my heart to embrace my faith that precious gift that grace beyond our first watches are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy grace, and living love, amazing grace. And smile His word, my hope secure. He will my shield and portion, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, amazing love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, amazing love, amazing grace. The earth shall soon be sold like snow. The sun forbear to shine, but God who called me will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Amen. Tayo po ay tumayo na at nasarap natin ng panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo na kami po ay nakapagpuri. Naway Panginoon ay napuri ka namin ng katotohanan, Panginoon, na napuri ka sa puso't isipan namin, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na narinig namin. Itanim mo po sa puso't isipan namin upang sa ganun, Panginoon, ay maisabuhay namin ang iyong mga salita. Makita sa ginagawa namin o gawain namin sa araw-araw, Panginoon. Salamat, Panginoon. Panginoon, kami po ay
lumalapit sa iyo. Nilalapit namin sa iyo, mga Panginoon, ang kapatiran namin na nangangailangan ng kagalingan, Panginoon. Si Sister Eileen, Panginoon, patuloy po siya, Lord, na gabayan. Ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon, ang mabilis na kagalingan niya. Ibalik mo sa kanya, Lord, ang lakas ng katawan niya, Panginoon. Salamat sa protection mo sa kanya, Lord God. I-provide mo din, Panginoon, ang mga pangangailangan nila. Ganon din, Panginoon, ang mga kapatiran pa namin na nangangailangan din ng kagalingan, Panginoon, kay Manang Saling. Lord, i-applause mo ang makapangyarihan mong kamay sa kanya. Pagalingin mo siya sa kanyang karamdaman, Panginoon. At palakasin mo, Panginoon, sila sa kanilang pananampalataya sa iyo. I-provide mo din ang mga pangangailangan nila, financial, Panginoon, at protection nila sa halos araw-araw na biyahe nila sa pagpunta sa pag-dialysis nila, Panginoon. Proteksyonan mo sila. At sa mga senior citizens, Panginoon, proteksyonan mo sila sa araw-araw. Pagkaloob mo rin sa kanila, Lord, ang kalakasan ng katawan nila, Panginoon. At sa lahat na po, Panginoon, ng nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, pagalingin mo po sila. Salamat, Lord, at nilalapit din namin sa iyo, Panginoon, ang nalalapit na inauguration, Panginoon, ng templo mo sa Santa Maria. Ganon din, Panginoon, ang General Youth Fellowship. Panginoon, ito po ang siyang manguna sa araw na yan. Ikaw lamang, Lord, ang siyang maitataas, mapupuri, Panginoon. At ipagkaloob mo din ang lahat ng pangangailangan. Ganon din, Panginoon, ang proteksyon ng bawat isa sa pagpunta doon sa araw na yun. Aplusin mo din, Panginoon, ang puso ng mga kabataan na pahalagahan nila ang pagpunta sa Federal Youth Fellowship, Panginoon. Ganun din, Panginoon, natagupin namin sa iyo ang nalalapit din na youth camp. Naway, Panginoon, ay pagkaloob mo ang magandang panahon. I-provide mo ang lahat ng pangangailangan, proteksyon ng bawat isa, at magandang kalusugan, Panginoon, ng bawat isa rin, Panginoon. At naway, ay ikaw lamang, Lord, ang siyang maitataas, Panginoon, sa araw na yan. At dalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin sa iba't ibang iglesia, Lord, sa paggamit mo sa GBC kay Pastor Edwin sa Tangkol. Pangunahan mo din siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan, kalakasan, proteksyon po ng kanyang pamilya rin, Panginoon. At sa paggamit mo rin, Panginoon, sa kay Pastor Ricky Mar sa GPC Alangigan, pangunahan mo din siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan, proteksyon din niya, Panginoon, at ang kanyang pamilya. Ganon din ang mga kapatiran doon, Panginoon. Proteksyon ng bawat isa sa kanila. Sa paggamit mo rin, Panginoon, kay Pastor Alice at Pastor Claudio, sa Rina Mercedes, Panginoon, ay pangunahan mo sila, proteksyonan mo sila, Panginoon, ipagkaloob mo ang kanilang pangangailangan, at proteksyon din ang kanilang pamilya, Panginoon. Ganon din ang mga kapatiran namin doon na pinili mo, anak mo rin, Panginoon. Dito rin, Panginoon, sa GPC Maranao, sa paggamit mo sa aming butihing pastor, si Pastor Noel. At salamat sa kanyang buhay, Panginoon, na ginamit mo siya, na siya ang manguna sa aming
Panginoon, dalangin namin sa Kanya, Panginoon, na patuloy mo po siyang gabayan, proteksyonan, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Ganon din ang Kanyang pamilya, Panginoon. Sa paggamit mo rin sa amin, Panginoon, sa di sinabi ni Pastor Ronnie, pangalahan mo din kami, bigyan mo din kami, Panginoon, ng karunungan, pusong masunurin sa iyo, Panginoon, at sa mga anak mo din doon, Panginoon. Ganon din sa paggamit mo, Panginoon, kay Pastor Ago, Lord, sa Santa Maria. Pangunahan mo din siya, Panginoon, bigyan mo siya ng karunungan, proteksyon, ganon din, Lord, ang kanyang pamilya. Salamat, Panginoon. At itinatagubilin din namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga anak na nag-aaral. Proteksyonan mo sila, Panginoon, sa araw-araw na pagpasok nila sa paaralan. Ipagkaroon mo sa kanila ang karunungan at ipagkaroon mo ang kailangan nila, pinansyal, Panginoon, at itanim mo sa puso't isipan nila, Panginoon, na purihin din nila, maglingkod sila, Panginoon, sa iyo. At sa pamilya din namin na nasa malayo, tinatagubilin namin sila sa iyo, Panginoon. Proteksyonan mo sila sa araw-araw na pagtatrabaho nila. Bigyan mo sila, Lord, ng kalakasan. Ganon din ang mga kapatiran na malapit sa gera, Panginoon, ay proteksyonan mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Salamat, Panginoon, at i-bless mo, Panginoon, ang natitira pang oras namin, ang pansamantalang paghihiwalay namin, Panginoon, sa pag-uwi din nila Pastor Aris. Proteksyonan mo sila, Panginoon, irating mo sila, Panginoon, sa kanilang tahanan na safe and sound, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Announce